Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabihan ng Grand Guardian ang isang elder ng demonic cult na nakakasigurado siya na alam ito ng kanilang Demon Lord. Dahil ang mga ito ay mga tao din sa lugar ng Jiangho, at sa harapan ng mga ito, ay nakalatag ang essence core at ang dugo ng mythical creature na maaaring magamit upang mas lalong tumaas ang kanilang mga internal energy. Kaya naman ay tinanong nito ang elder na kung ano ba sa tingin nito ang pinaka-prioridad ng mga ito sa ngayon. Habang nakapalibot naman ang Six-Blade Troop sa ating bida, ay sa isip naman ni Chotaekjem na kung tama nga ang sinabi ng Grand Guardian ay susubukan ng mga ito ang kuhanin ang essence core at ang dugo nito ng sila-sila lamang, kaya naman ay napapatanong ito na kung tama lamang ba natatayo lamang sila dito habang ginagawa nila ang ganung mga klase ng bagay. Matapos ay tinanong naman nito si Heobong na kung hindi ba ito nag-aalala na magagawa nilang makuha ang dugo ng Dragon Turtle, dahil ang akala niya ay labis niyang ikakagalit kung sakaling mangyari ito. Sa sinabing ito naman ng kanyang kasama ay masaya naman itong sumagot na hindi magandang ideya ang pagkain ng mga bagay na nahulog na sa lupa. Sa kabilang banda naman habang nakapalibot ang dalawang puwersa sa napaslang na Dragon Turtle, ay namamangha naman ang ibang mga kasamahan nito at napapasabi na ito pala ang dugo ng isang Dragon Turtle. Sa isip nito na ayon sa kanyang mga narinig na kung sino ang magawang makainom ng dugo ng isang mythical creature o magawang ma-absorb ang core essence ng mga ito, ay magagawa niyang makakuha ng labis na pagtaas ng kanyang chi. Kaya naman ay napapasabi ang Black Shadow Squad Team 3 leader na si Jul Imyung, na ang kagaya nito ay isang oportunidad na minsan lamang sa kanyang buhay, at ang Great Rejuvenation Pill ng mga Shaolin ay maaari ng pagmulan ng matinding digmaan sa buong Jiangho, kaya naman ay mas lalo na sa bagay na ito, at kapag magawa niyang mainom ito, ay magkakaroon na siya ng kapangyarihan ng Dragon Turtle. Nang bigla naman siyang pinapahinto ng pinuno ng Moyong Clan, dahil sa ang kanyang katawan ay hindi magagawang makayanin ang purong dugo ng isang mythical creature, kaya naman dahil dito ay napatanong naman siya na kung sa papaano naman niyang nalaman ang bagay na iyon, agad naman nitong sinabi na ang kanyang mga ninuno ay nagawang mahuli ang Dragon Turtle noong matagal na panahon na ang nakalipas. Dahil dito ay sinabihan naman siya ng binata na kung ganun pala ay alam din nito ang kung papaanong ligtas na may consume ang dugo nito o ang kahit na ang essence core, na hindi naman na sinang-ayunan ng pinuno, kaya naman ay muling sabi nito na kung nagawang mahuli ng kanyang mga ninuno ito, ay nakakasigurado siya na nagawa din nilang makuha at maitabi ang essence core ng halimaw, ngunit agad naman na sinabi nito na ang essence core ng Dragon Turtle noon ay nagawang manakaw ng kung sino. Sabi nito na ayon sa mga nakatala, ay ang essence core ng Dragon Turtle ay ang bagay kung saan nagtitipon ang lahat ng kanyang lightning energy na kung saan ay nababalot ng kulay asul na apoy. Nagawa ng mga ito na makakita ng paraan upang mailipat ang bagay na iyon dahil sa imposible ang hawakan ito, ngunit bigla na lamang na nawala ito sa kanilang pangangalaga. Matapos ng insidente ay nagpadala agad sila ng mga tauhan upang magawang sundan ang salarin. Ngunit nang maabutan ng mga ito ang taong iyon, ay nagawa lamang silang mapaslang ng isang martial master na hindi pa nila nakikita kahit pa kailan sa lugar ng Jiangho. Matapos na gamitin ang lahat ng puwersa na mayroon sila para sa misyon na iyon, ay nagawa naman nilang ma-corner ang salarin sa isang bangin sa isang mataas na bundok, ngunit ayon sa mga bakas na kanilang natagpuan, ay ang taong ito ay biglaan na lamang na naglaho sa kanilang harapan. Dahil dito ay napasabi naman ang binata na hindi niya alam na mayroong ganitong klase pala ng bagay ang nangyari noon, at ang kwento na ito ay parang sa Blade God ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sects, na agad naman na sinang-ayunan nito dahil sa ito ang panahon bago pa sila magpakita sa Jiangho. Nang bigla naman silang natigilan sa kanilang pag-uusap nang biglaan na lamang na may sumigaw ng malakas. Dahil sa sinubukan ng isa na inumin ang dugo ng Dragon Turtle na nasa lapag, ngunit sa lakas ng kapangyarihan na mayroon sa dugo ng halimaw, ay hindi kinaya ng katawan nito at agad naman na sumabog. Sa nangyari ay gulat naman ang lahat ng mga nakakakita dahil sa sumabog ang ulo nito matapos na inumin ang dugo ng Dragon Turtle, at gaya nga ito ng kung ano ang sinabi ngayon lamang ng pinuno ng Moyong Clan,
at mukhang walang ligtas na paraan upang magawang inumin ito. Sa isip naman ng binata ay naiinis ito dahil sa hindi siya makapaniwalang nagawa nilang makita ang kanilang kinakailangan sa halimaw na ito, at ngayon ay wala silang kahit na anong maaaring mapapakinabangan, bukod pa doon ay sumama sila patungo sa lugar na ito, kaya naman ay kailangan niyang may makuhang kahit na ano sa kanilang pagbabalik. Matapos ay napasigaw naman ito at sinabi na ang pinuno ng demon cult na si Qian Yuun, dahil kung hindi nila magagawang makuha ito ay maaari naman nilang kuhanin ang kanyang ulo, dahil sa nakita naman ng mga ito kung gaano kahina ngayon ang kanilang Demon Lord, at ito na ang kanilang tsansa upang umatake. Matapos ay kinumbinsi naman nito ang pinuno ng Moyong clan at sinabi na burahin na nila ngayon ang kanilang Demon Lord para muling ibalik ang kaayusan sa Jiangho at magawang makapaghigantiya. Ngunit tinawanan lamang siya nito at napasabi na mukhang hindi pa nito kilala ang Demon Lord na si Qian Yuun. Sabi nito na may ganitong kaparehas din na nangyari sa lugar ng Tamsho, at sa oras na iyon ay ang mga martial master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ay sinubukan na magtungo sa kinaroroonan ni Qian Yuun dahil sa hinang-hina na ito matapos na gamitin ang kanyang teknik na Heavenly Flash. Matapos ay tinanong naman niya ang binata na kung alam ba nito ang sumunod na nangyari, dahil ang lahat ng mga martial master na sumubok na paslangin ang Demon Lord, ay ang lahat ng mga ito ay nangamatay. Dagdag pa nito na ang taong iyon ay hindi madaling kalaban, dahil sa nagagawa nitong malinlang ang kanyang mga kaaway gamit ang mahinang kondisyon ng kanyang katawan upang akitin ang mga ito na lumapit sa kanya upang umatake, at sa tingin din ba nito, ay magagawa nilang makatago sa formation na mayroon sila ngayon, ay nagkakamali siya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Kaya naman dahil sa kanyang mga narinig ay bigla na lamang itong napaisip, at hindi din nagtagal ay sinabi nito na ang mga tao sa Northern Sea Ice Palace, dahil maaari silang makipagtulungan sa mga ito, at tinanong ang kapalit na squad leader ng Black Shadow Squad na si Mek Yujong, na agad naman nitong pinag-isipan. Matapos ay sinabi nito na tama siya na ang Northern Sea Ice Palace ay mayroon pa ding malaking puwersa sa kanilang mga hanay, at kung magagawa nilang makipagtulungan upang masira ang kanilang formation, at magawa niyang makuha ang Grand Guardian, ay magiging posible nga ito. Dahil dito ay natuwa naman ang kasama nito at sinabihan ang kanilang tumatayong pinuno na mag-utos na ito sa kanilang gagawin, ngunit sabi naman nito na subalit bukod doon ay bakit hindi muna nito tignan ang ginagawa ng mga iyon, dahil sa tingin niya na ang mga tao ng Northern Sea Ice Palace ay nakatuon ng atensyon sa kung ano. Sa kinaroroonan naman ng tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace, ay napasabi naman ng pinuno nito na tama nga siya dahil sa hindi posible ang magawang makonsumo ang dugo ng mythical creature nang hindi sinasala ito. Nasinang-ayunan din ng kanyang elder at sinabi na sa tingin niya ay kailangan muna nilang may pagyelo ito upang magawang mapahina muna ang lightning energy nito. Matapos ay tinanong niya ang pinuno na kahit na mainam ang dugo ng halimaw na ito, ay hindi ba nila kailangan na ituon ang kanilang atensyon patungkol sa essence core ng Dragon Turtle. Matapos naman na may babaang napagyelong dugo ng halimaw, ay dagdag pa ng elder nito na sa ngayon ay ang mga demonic cult ay walang ginagawa pa na kahit na ano, at ang mga miyembro ng Murem Alliance ay hindi pa nakakakilos, kaya naman ay ito na ang kanilang pagkakataon. Kaya naman dahil dito ay tinawag nito ang kanilang squad leader at inutusan na agad na magtungo sa kinaroroonan ng kanilang fifth elder, dahil ito ay nasa lugar pa ng Sealed Turtle Mountain, at matapos ay sumunod sila sa kanya patungo sa daanan na gawa ng Dragon Turtle kasama ng elder at ng iba pa, na agad naman na sinang-ayunan ng Frost Sword Squad leader na si Baek Gojoong. Matapos na kumilos nito, ay napasabi ang pinuno na ngayon para sa kanilang mga natitira ay kailangan nilang maghanda, ngunit bigla naman itong natigilan dahil sa hindi niya nakikita sa paligid ang kanilang sixth elder. Sa kinaroroonan naman ng Murem Alliance ay kasalukuyan pa din silang nagtatalo patungkol sa kung ano ang unang gagawin, kung ito ba ay ang pagpas lang muna sa ating bida na si Qian Yuun, o sa pagprioridad muna na makuha ang core essence ng Dragon Turtle.
Nang bigla naman na may mabilis na paparating sa kanila, at sinabi na ang mga miyembro ng Northern Sea Ice Palace ay ngayon ay patungo na sa underground na gawa ng Dragon Turtle. Sa nangyari ay bigla naman na nagulat ito. Kaya naman sa isip niya ay mukhang ang mga ito ay nais din na makuha ang essence core ng halimaw upang maiwan silang walang mapagpipilian. Sa ngayon ay nababahala siya sa kasalukyang sitwasyon ng Demon Lord ng demonic cult ngunit hindi niya dapat na hayaan lamang ito na mangyari. Kaya naman ay inutusan niya ang lahat na magmadali dahil sila dapat ang kailangan na makakuha ng essence core ng Dragon Turtle, ngunit sinabihan naman siya ng General Strategist na kahit na ganun ay wala naman silang ligtas na paraan para magamit ang bagay na iyon, na agad naman na sinagot siya nito na kung ayon ang kaso ay wawasaki na lamang nila ito. Sa nangyari ay nagtaka naman ang babae, kaya naman ay sinabi ng pinuno ng Moyong clan dito na mas mainam na wasaki na lamang nila ito kaysa mapunta sa kamay ng demonic cult leader, dahil nakita naman nito ang lakas na mayroon ang isang demon lord. Sa isip ng General Strategist na tama ang sinabi nito, ang demonic cult leader ay maaari ng tawaging pinakamalakas na martial artist sa buong mundo. At kapag nagawa pa nitong magamit ang essence core ng Dragon Turtle, ay ang balanse ng kapangyarihan sa buong Jiangho ay tuluyan ng mawawasak, kaya naman ay napasabi na lamang ito na naiintindihan niya ang nais nitong iparating. Matapos ay sinabihan naman ng Moyong clan leader ang babae na sasama ito sa kanila, na agad naman nitong sinang-ayunan, at sinabihan ng iba na maiiwan dito upang magbantay. Nang bigla naman itong natigilan, at napatanong na kung nasaan naman ang squad leader na si Mek, na agad naman na sinabi ng nakakita na nagtungo ang mga ito kasama ng iba pang squad leader upang bawiin ang essence core, sa nangyari ay napatanong naman ito ng kung kailan naman sila umalis at sa papaanong paraan. Makalipas naman ng ilang sandali ay habang patungo sa lugar, ay sa isip nito ay napapaisip siya na kung bakit naman hindi near-report ng taong iyon sa kanya ang nais nitong gawin, kaya naman ay agad niyang inutusan ang lahat ng kanyang mga kasama na magmadali na sila patungo doon. Sa lugar naman ng Sealed Turtle Mountain, ay habang naglalakad ang dalawa, ay nagtataka naman ang isa dito na kung ano naman kaya ang naaamoy niya sa paligid, kaya naman ay sinabihan nito ang kanyang kasama na hindi maganda ang nararamdaman niya sa pagkakataong ito. Kaya naman ay kailangan nilang magmadali. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa kanilang nakitang mga bangkay na nakahandusay lamang sa paligid, kaya naman ay napapatanong ang mga ito na kung anong nangyari sa lugar na ito. Sabi pa ng isa na walang bakas ng Dragon Turtle sa pagwasak sa ice wall sa lugar na ito, at ang mga bangkay sa paligid ay may mga tama ng sandata, kaya naman ay sino naman ang tumambang sa mga ito. Nang bigla naman na napasigaw ang kasama nito, dahil sa may nakita siyang mga bakas ng paa sa lapag, at nang sundan nila ito, ay nakita nila ang malaking butas sa lupa, kaya naman ay napasabi ang kasama nito na mukhang may kung sino ang nagtungo sa lugar na ito habang nakikipaglaban sila sa Dragon Turtle, kaya naman dahil dito ay napatanong ang squad leader nito na kung sino naman kaya ang Tomb Raider sa kanilang palasyo. Dahil dito ay inutusan naman niya ang isa na magtungo sa kanilang tumatayong Palace Master at i-report agad ang patungkol sa nangyari sa lugar na ito, dahil sa magtutungo siya sa ilalim upang sundan ang kung sino man ang may gawa ng lahat sa lugar na ito. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.